Mid. Sige, okay. So, kamusta? Ito ang... One Peps! Dito may kainan. Magsawa kayo sa isang buong bulto ng vinegar pusit. Inuman. Yeah. Kwentuhan. Siyempre, One Piece! Good evening guys, ako si Koy, ang inyong lingkod. Ako si Mark, ngayon lang ako na late pero dinidiin niya. mid, Ako si Rai. M. So guys, ito kasi kung bakit kanina pa namin sinasabi yung mid. Ba't may bago? Sino yung bago? Boss Edmund, ako pa rin to, gumapo lang. Wala kasi nung pumunta dun sa kanila eh. Ayaw nga. Okay na. One Piece Chapter 1129. Living Dolls. Ito yung name nung chapter ngayon. Hindi natin alam kung ito ba yung name or baka mabago kinabukasan sa Viz. Wala pa tayong idea. Cover. Yamato visits Tama in ninja training. Tawag dito, ito na, magkaroon sila ng panibagong tawag dito. Warrior type na character nakasama. Syempre, kailangan ng ni Tama na mag-training. Syempre, in-war sila eh. Diba? Ang ganda ng Alin? ang ganda ng ginagawa ni Otama. Bakit? Lahat sa pool. Lahat may tama ng ng dagger niya. Napakalupit. No? Oh, tama na. Tagalog lang makakaintindi doon. As in, ang lupit. Tagalog lang kasi pag hindi ka nagtatagalog, hindi mo magigets. Tinakal mo ba? So, tama lang talaga yung ginawa ni Yamato. Talagang Sige, pilitin mo, yung joke. Yeah. So, pag-usapan na natin yung... Wait! Ay, nako. Isa pa. At tama ba? Na tinatrain siya ni ni Shinobu. Siya na lang yung parang medyo may free time na marami. At Joke yung sino kaya pantata at eh. tamaan sa kanya? Anyways, Freeze, frozen. Isa pa. Okay, Isa pa. game. Tawag dito, sa sobrang ikli ng time si Shinobu tumaba ulit. Sa sobrang ikli ng time si Shinobu tumaba ulit. di valid yun, valid yun. Kasi, devil fruit niya kasi yun. Oo, valid yun. Hindi siya tumaba. Devil fruit niya yun. Oo. Yung ripe fruit. Di nga. Sumobra lang siya sa hinog. As in. Di sinabi niya na rin sa Oh. sa Oo, timo si pangalan. Momonosuke. Yung hindi tama. Sige guys, sa context ng chapter na to, yung chapter na to maiksi lang, no? Ayun, itong nagpapanggap na Sun God na to. Di ba, kasama to sa New Giant Pirates. Tama, New Giant. Hindi na tayo Siyempre yung title muna para... Hindi, may tanong lang ako topic natin. Unang topic natin, The Fake Sun God. Okay? Meron tayong nakikita sa internet na images ng mga dating chapter na pinapakita yung itsura nung Sun God. Diba? Sa mga sa barko nila Dory at Brogy, tas yung sa likod ng ni Luffy at Nami. Yes sir. Tawag dito, ngayon lang parang nailagay dahil syempre elbaf art na, parang starting na. Ngayon, bakit yun yung pinili na pangalan nung character na yun? Imbis na bakit hindi ibang pangalan? Bakit? Ayun nga siguro, yung ginawa niyang Sun God? Sun God, yung nickname, bakit yun yung pinili niya daw? Oo. Okay. Yun lang. Kasi pwedeng I am God. That's it. I'm a God. Pero ba't Sun Okay. God? Isa lang. Yun yung just ng Giant. Mhm. And yung hobby niya is gumawa ng sariling Kingdom or kingdom or sariling mundo. sariling mundo. Sariling mundo. And ina-act niya as a Sun God. Kumbaga parang possible na Kung may ina-idol ko masyadong Sun God. Ito na nga eh. O sige, mamaya. kung magpapanggap Magbabago yan. magpapanggap ako, bakit ibang Diyos pa, hindi na lang yung gino-Diyos ko, di ba? Kung magpapanggap akong Diyos, bakit hindi na lang yung Diyos ko, bakit Diyos pa ng iba? Hindi yung Diyos ko na lang. At least, pinoportray ko yung tao, yung Diyos na Gino-Diyos niya. yung gino-Diyos niya. Please process. Pero yun. Tama. Yun lang yung reason. Yun nakikita ko Mid. Taas lahat. Dugtungan ko lang yung tanong ni Boss M. Okay.
Bakit daw ayun yung bakit daw Sun God ang tinawag ni Rhodes sa sarili niya? Sa lahat ng possible niyang pwedeng maging image, bakit deer na may bungo or deer basta parang antler, may antlers, di ba? May sungay, no? Bakit ayun? Okay. Sige. Ikaw mag-explain ako na. Boss Reg, gusto mo muna marinig ang iyong side. Pag sinabi niya yung sagot niya, di mo na masasabi sa'yo. Di okay lang. Kasi yung sa akin, even though meron, baka matabunan ng kay Boss Ray. Kasi isa lang eh. Yung ano kasi na yun, yung parang image na parang nakalimutan ko yung pinaka-term eh. Yun! Windigo. Windigo. Yan, Windigo. Windigo. Yan. Okay. So, Ano ang mga Windigo, Boss Ray? Explain mo yung context ng Windigo sa ating viewers ngayon. Ano sila? Windigo is a folklore sa Mexico Yes. or South America. South America. Actually, sa Aztec meron din Yes, sir. na Windigo. So, yun. Ano ang mga Wendigo? Well, ang Windigo daw is a part of part of God. Sabi, may bad side na God, may bad side na evil ang Windigo. Yung iba daw is parang yun, tinutulungan yung mga taga-Mexico. Sir, ano yung skills ng isang Wendigo? Sa pagkakabasa ko at sa Pagkakatanda mo, yun, yes. isang forest god Yes, sir. Forest God. ang Windigo. So, Tapos? and alam natin yung giant is malapit sa Earth. And Earth is malapit sa forest or forest malapit sa Earth. Basta meron silang image na ganun. Ayun. So, possible, yun yung connection kung bakit parang Windigo type or Windigo na character yung pinortray ni Rhodes. Isa pa, ang mga Windigo pala, is kaya nilang mag-shape-shift. Which is ayun yung yung isa sa mga kung i-connect naman ito, guys, baka hindi pinoportray ni Rhodes is yung image ng Sun God. Baka ang pinoportray niya is yung image ng king ng Elbaf, which is si Loki. Di ba? Ayun din. Dahil si Loki ay isang shapeshifter Yun din. na merong horns sa kanyang image. Kahit sa ang visual na mapapanood nyo, sa Marvel pa lang, meron na. Sa iba't ibang Book. libro, ayun ang description kay Loki. Even though frost giant siya, maliit siya. Diba? Kasi meron siya... Basta lang yun. Sa Marvel lang. Sa Marvel lang ba yun? Yun. Sa Marvel lang naman. Sa Marvel lang ba yun? Ayun. So, yun si Loki. May sungay siya. Yun na yun. Yun yung pinaka point. So, baka hindi si mismong Sun God yung pinoportray ni Ito pa nga Rhodes. Speak of Loki, he creates an illusion. Yes, sir. Illusion. Di ba? And ganun din ginawa ni Rhodes. Ni Rhodes. Di ba? Gumawa siya ng illusion na pinakita niya sa ibang tao or doon sa live doll niya na totoo yung lugar na yun. Oo. So, totoo din yung mga ear god, oo. di ba? Cat god, si Iscat. Yung yung serpent. Pusa. Galing, no? No. Ina-expect yun. As isa pa, again baka hindi niya nga ina-idolize yung Sun God. Okay, ang ina-idolize niya si Loki, which is saying yung king. Kaya nga, siya parang... Hindi niya tinawag yung sarili niya na Loki, but Sun God? Bakit? Tatawagin mo ba yung sarili mo bilang Duterte? Ha? Possible hindi siya yung nagsabi na siya yung Sun God. Yung mga tao na nandun. Pwede. Sila yung nagbigay ng sa kanila. Pwede. Pero Wala naman sinabi rito na siya yung nagsabi na siya yung Sun God eh. So parang tinanggap na lang niya na, okay, yung tag na sa... Kung yung tingin niya saan, sige. Recording. Okay, Ayan. next question na tayo. May binanggit si Sun God. Huwag na muna natin sabihin yung pangalan niya mamaya. Sun God na yung lugar na to is Giant Detention Center. Yung Giant Detention ba na sinasabi niya is detention for giants or malaking detention center? Kasi pwedeng sabihin na parang dalawa meaning nun eh. Hindi, siguro siya, detention center siya na nasa pangangalaga ng mga giant. Or para sa mga giant. Tingin ko mas okay yun. Detention Diba? center siya para sa Kung mga hindi siya giant. giant,
isa lang meaning nun. Pero kung dahil giant kasi siya, pwede dalawa kasi meaning nun. Kaya lang kasi kung detention siya para sa mga giant, bakit ang liit ng lugar? Sige, wait lang, ganito. Hindi, I mean, detention para sa kanya, yung buong lugar na yun. Hindi, I mean, room niya lang yun eh. Isang room niya lang yun eh. Di ba? Detention. I mean, hindi ang magkaiba kasi yung detention tsaka jail eh. Di ba? Yung Halos jail pareho kasi lang eh. maliit yung jail eh. Pag detention center parang dinatain ka lang pero hindi ka sobrang constricted. Para may ginagalawan ka pa rin. Saan sa gitna? Ha? Nasa gitna. Alin? Yung detention center. Sa center. Pero joke aside, ako feeling ko yung pinaka-room Shambles. nag-shambles. Hindi. Yun nga. Mabilis. Yung pinaka-room na yun is detention center. Pero yung pinaglagyan nila Luffy, Sa barko pa rin. hindi eh. Wala na ba sa barko So yun nga, pag-usapan din natin yun mamaya. Baka nga lang yun eh. Kumbaga parang matatanda yun sa Hunter x Hunter. Kumbaga parang Ano lang yun? front gate lang nila para sa mga gustong pumasok na forbidden kasi yun eh, Elbaf kasi parang Land of the Giants, possible kasi may rules din sila parang Wano. Alam mo yun? So ibig sabihin parang isang malaking tawag dito, Malaki talaga kasi giant eh. wait lang. Tawag doon yung anong art to? Moria? Taylor Bar. O parang ganun. Parang dahil naligaw yung ibang pirates, parang naligaw ka. Okay. Hindi ka na makakaalis dito sa lugar na to. Ayun, parang ganun. Parang ganun, di ba? Oo. Pero meron silang Once you go- anti-human. Once you go elbow, you'll never go back. Oo, parang kadiri yun. Tapos giants pa sila. No? Nahubaran pa sila, no? Tapos may anal check. Joke lang. Game. Giwa ka shigiwa. Okay, next. Next, tapos nito, comments. Ano ba ang purpose ng diorama na yun? Okay, di ba pinag-uusapan natin is giant detention. Kung detention yun, bakit hindi nila ikulong yung mga, kung lost pirates sila, May pusong babae yun. Sino? Di ba lalayan? Oh. Yung giant. May pusong babae, lalarong dollhouse eh. Pero hindi na bago sa mga Vikings na nananahi sila. Kahit lalaki na nananahi. Tapos nagsusuklay. Di pa hindi nga sewing ang tawag. Craft nga yun sa Oo, craft. Kasi yung pag tapos nilang tawag dito, tawag doon? Bladesmith. Hindi yung parang mag-invade. Oo. Ang tawag doon, may ibang term doon. Raid. O yun, pagtaas nila ng raid, syempre, winter. Wala sila ibang gagawin. So, gumagawa sila ng ibang bagay para mapagpalipasan ng oras. O yun. Naalala ko yun, Grim Adventure of Billy and Mandy. Bakit? Di ba may part doon na nasa anong era yun? Yung era. Dahil nga yung parang Midgard something. Naalala ko sa yung Vikings. Vikings. O yun. Yung sa Grim Adventure of Billy and Mandy, after mo maipaglaban, mamamatay ka, tapos mare-respawn ka dun sa banquet hall nila. Tapos kakain ka lang. Valhalla. Valhalla. Kakain ka lang, tapos lalabang ka ulit. Oo nga. Naalala. Yan, nasabi ko lang. Alright. Hindi, may tawag dun, di ba? Yung Hall of something. Hall of Justice. Ayun, sige. Ano na muna tayo? Ayun nga. Ano yung purpose ng diorama sa tingin nyo? I mean, although hindi pa natin alam, wala pa, pwede ba natin hulaan or what? Or skip na muna Ako feeling ko hobby. Playroom, yun lang. Pero wala lang magawa yun. Parang, kaya sinabi niya rin dito na parang ano hindi sinabi niya, hindi niya matanggap. Sinabi na rin ni Luffy na parang, oy, mukhang pinaghirapan mo to. Sige, hindi ko sisirain. Parang ganun. Siguro, hobby lang talaga ni Sun God or ni fake Sun God yung diorama niya. Siguro, bored din sa buhay. Kaya, ayun, gumawa siya ng sarili niyang diorama. Or parang laruan.
Sinabi niya na rin na parang kung hinahangaan kayo ni Hydrudin. Yun. Tang twister yung pangalan niya. Kung hinahangaan kayo nun, o parang siya is pumayag na maging under nyo. Sabi niya parang bakit ako magpapa-under sa inyo, yung maliliit, mga tao lang kayo. Kami yung mga powerful creature sa mundo which is giant. O, ito yung tanong. Okay. Okay na ba yan? Sinabi niya. O sige, okay na. I-skip sige. muna natin kasi wala pang Sige. definite answer. Ready, G. Alright. Direct, paano na lang para di kami. Fuck you. Thank you. Based sa sinabi niya. Pag nalaman niyang si Luffy is isang sun god, Nika, magbabago kaya yung isip niya kay Luffy? Hindi niya pa alam eh. So, ibig sabihin, hindi niya pa nakikita yung wanted poster ni Hindi Luffy. pa. Possible. Possible. Kasi kung Ano, nakita niya na yun, Bakit? Nakamaskara siya. No, ba nakakita pa rin siya? Wait, baka walang news ko na napapadpad Wala. sa Elbap. Possible wala. Tsaka baka para baka ganun siya kasi. Gets? maliit. Diba? Ah, Ang liit na. Ang magsasabi na lang sa kanya nun is si Brogy and Dory. ayun. Kasi mismo si Hydrudin. Di ba Hyrudin? O basta yung yung giant na kasama sa fleet nila. Yun. Hindi niya pa rin nakikita eh. Okay. Ang nakakita pa lang is yung dalawa. Yung old giant pirates. Yung Oh, guys, ganito guys. Sa palagay nyo, di ba, based na kasi sinabi ni Road or ni Fake Sun God na ba't ko kayo anuhin? Kumbaga yung kay Hachurdin. Di pumayag siya maging under kayo. Maging under sila. Under siya. Yung new giant pirates with puny little human. Di ba? Paano kung nalaman talaga ni Road na siya yung real sun god, Nika? Magbabago kaya yung Ayun. pananaw niya? Oo. Di ba? Yun yung tanong eh. Okay. Pag-usapan natin yung fake sun god. Ang pangalan niya pala is Road. Although na sabi na kanina, Kamukha niya yung no? Yung kapatid ni tropa ni Buggy. Yung unang nakalaban ni Zoro. Si Kabaji. Si Kabaji. yung naka-unicycle. Oo. Para sila ng scarf tapos mahaba rin buhok. No? Oo nga. Oo. Medyo matching hawig. Matching hawig. Matching or matching. Basta pareho na yun. diba? Okay. Si Road ba isang otaku na matuturing? Or parang in real life otaku? Kasi ano ba yung meaning ng otaku? What if Road isang otaku? Hindi, ako, feeling ko hindi siya otaku. Ano siya, writer? Pwede din. Hindi mo siya masasabing otaku kasi ano yung niya? Feeling ko writer siya. Sa akin, Tawag dito, akin na yung tingin ko si Road. geek. Meron kasi siyang yun nga, otaku or geek. Kasi meron siyang phrase na binitawan. Yung taso ba yun? Hindi ng taso. Tasa. Tasa. Taso sabi niya eh. Bangko. Hindi kasi mahilig siya mag-roleplay. Mahilig siya Isa rin yun, pwedeng masabi na tawag dito siyang writer. ano lang yan? Kasi meron siyang sinabi dito eh. Ang sinabi niya is, hindi ko alam kung ito yung totoong translation kasi may vis pa. TCV lang. Yung mga character sa loob ng diorama niya is, their bitter failure and hollow despair only showcases their humanity. Setbacks and disappointments, that's the core of character development. Ito yung nangyari kay Luffy doon sa after ng Marineford War. Diba? Yung tipong parang parang tayo, mga manga reader or anime watcher, maiyahan tulad natin yung sarili natin. Oo. Ay, Kay Road. Kasi meron siyang kumbaga side comments na nangyayari sa storyline. Siguro siya? Isa siya sa mga parang die-hard fan na maituturing.
Yun lang naman para sa akin. Kaya parang naisip ko na parang isang kota. Ayun lang. Kasi parang yung sinabi niya parang ha? Fan siya ng isang fantasy. Oh, parang may Parang hero, meron may siyang- something. Yung parang imbis na sa buhay niya, parang meron siyang gusto na ito yung gusto kong mangyari, ito yung gusto kong istorya na gusto kong makita. Kaya dinidepict niya dun sa diorama niya. Ha? Huh? Yan, tuloy mo, Boss M. Okay, next. Tawag dito, technological advancement niya. Kasi resin, alam ni Sanji yung resin na ginamit, di ba? Pero hindi pa nila nakikita na nagamit yun sa ganong klase ng ng bagay. Pero alam niya yung component. Kasi syempre, cook siya, di ba? Baka nga, part ng devil fruit ni Road yun. Hindi natin alam kung Yun nga yung tatanong ko eh. Devil fruit na kaya yun. yun yung pinag-usapan natin nakaraan, di ba? Pero syempre, wala pang Pero hindi siya si Loki. Di ba yung nakaraan? Sabi natin si Loki, devil fruit ni Loki, ganito ganyan. Pero hindi siya si Loki. wasak na naman. Yay! Mid. Okay. Isa pa technology na nagulat din sila Luffy is yung one-way mirror. Yun. So yun, di ba? Craftsmanship nga eh. Siguro, si Road, bukod sa pagiging navigator, ano lang siya, craftsman din talaga So, siya. makikita ba natin yung ni Stratosen? Parang Straussen. Parang ibang niya. Hindi kasi ako nanonood eh. Ano yan? Ibang? Hindi, I mean, kung ang craft ni Straussen is cooking, baka kay, Road May is panibagong crafting. paramesya na naman, no? Crafting naman sa kanya. parang kay, sa My Hero Academia, yung babae maganda. Si Crazy. Ay, pag Momo. kumakain siya. Si Momo. Yaw Momo. Yo, Momo, she love you. Si Creative. Galing sa litid niya eh. Tapos isa pa, yung Lipid. Lipid. Di ba litid? Lipid. Ae. Yun. yun. Tapos, ang isa pa is, Sorry. hindi siya scientist, pero nagamit niya yung sleeping gas nung nagising sila namin. Parang nag-wiggle si namin para magigising niya. Wiggle. Ano siya, needleless syringe. Hindi siya yung parang, Ano siya, yung parang ginagamit nila Tom. oo nga yung yung gano'n yun. Bomba. Yung dati pa, Oo. yung parang sa Bygone. Acme gas. Tama diba? Acme gas. May kumenta. Warner Bro- Fictional company. Warner Brothers yun, di ba? Kaya kay Rody Coyote. Sa Roadrunner show ba? Yun yung music ginagamit niya. Oo. Wile E. Coyote. Wiley Coyote pa, Rody Coyote. Saka si Rod kasi. Rody Coyote. Mugen and the Sleeping Mist Belt. Okay. Si Mugen, siya yung giant bird with skull na helmet or Actually, parang accessory. ano yan eh. Nasa part din ng Gulliver's Travel yan eh. Alin? Yang kinuha si Gulliver ng isang ibon. Okay. Ganun nangyari. So, ako kasi parang mali lang siguro yung reference ko kasi nag-reference ako sa movie eh. Oo. Diba? Tapos yung pala is through the books pala yung yung reference yung mga Elba magagamit. pwede ba? From Diba? Fable. Hindi siya mali. Naman. Na-stun lang siya, na-stun. Ang sinabi ko lang naman, Gulliver's Travel. Mali lang na pinag-reference, hindi yung Kasi movie. wala namang tamang time Hindi naman para kita mag-research. minaman, sabi ko lang. Tuloy mo sana, pala ako. Kupal ka ba, boss? Nga, tawag dito, yung si Mugen, yun nga nakita natin, ano ba siya? Pet Mugen. ba is sa mga, Muginwara. isa ba siya sa pet ni Road, kagaya nung snake? Tingin ko, ano nga siya, parang nga siya mixture ni ni Nami tsaka ni Yusuf eh. Kasi siya yung navigator, pero malikot yung utak niya. Tapos malaro siya, Gumalaw. nagtitinker siya, gumagawa siya ng mga sarili niyang abubot. So, Meron siya, DIY. oo, mga ganun. Ang lupit nun eh, parang after nung bumagsak or lumapag si Mugin, hinawakan yung ibon niya. Ni Road. Nakakatuwa. So, eto na yung tawag dito. Ga. Dito na nasagot yung tanong natin na
Hindi sila na-teleport. Hindi. Hindi sila na-teleport. Hindi sila napunta sa isang another Dimension. Oo. Hindi. Napadpad sila dun sa talagang dadaanan nila. Yun Oo. nga yung Hangover nga lang. Miss Belt. Hangover, yung movie na hangover. As in, ganun lang yung nangyari. Ayun nga, tawag dito. Ang tanong ko lang sa Sleeping Miss Belt is, area ba siya na parang Bermuda Triangle or Pwede. isang... Actually, pwede. Wait lang ha, kasi belt. Ibig sabihin, around the globe yun kasi belt. Pwede. Actually, pwede siya. Di ba? Parang kasama ba Katabi siya? ng calm belt yan. Ha? Hindi, I mean parang strip lang siya na kasabay sa calm belt. Pwede. Parang maliit na strip. Kasi pag belt kasi around the globe, yung strip talaga siya na ano eh. Hindi siya yung hindi siya yung area. Kasi pag sinabing sleeping mist area. recording, Maangas lang dito yun, Gearfort. Gearport. Partial gearport. Yun yung malupit dun eh. Parang parang tinitipid niya na yung energy na marirelease niya. Oo. Kasi may may drawback kasi. Yan nga. And actually, ang lupit ng gumawa ng fan art na yun, parang sinabi niya, what if, doon sa Reddit what if na ganito gawin ni Luffy? Isang part lang yung gawin yung Gearfort para yung drawback ng stamina is hindi ganun kalakas. Ngayon, meron tayo na-confirm. Di ba? Ang lupit. Wait lang, ngayon meron tayo na-confirm. Sa lahat ng artwork noon pa, na-confirm na Na, meron siyang bahagi ng katawan na kaya niyang pahabayin at patigasin. Bakit? Meron din naman ako nun Hindi nga lang sing haba nung kanya. hindi, sa kanya may labi pa eh. Kaya lang hindi, pre. Mushroom na yung sabi nun sa sa Kuya eh. Mushroom na daw yun eh. Mushroom na ba yun? Oo, sabi niya sa Kuya. Yung umawak dun sa niya. Dinky doon niya. Giwa ka Shigiwa. Ito yung first instance na nakita natin si Luffy na nag-partial Gearfort. Nagawa niya na mag-partial second gear. Di ba? Oo, nag-gear to siya, pero kamay niya lang. Di ba? Di ba? Wala. Meron. Wait lang Wala. Search, wala akong phone. Anong nangyari? Ang kaya niya lang is hindi niya na need mag-posing ng Gear 2. Bigla na lang iinit yung Oo, katawan. bigla na lang mag-activate yung Gear second niya. Anong nangyari dito? Parang All Might eh. Oo, parang gano'n. Pinokus niya sa kanan. Kanan ba yung ginamit ng All Might man? Baka liwa. Ano yun eh, kumbaga parang sinalo niya ng kanan, Pero inano niya, yung Tapos, kaliwa yung pinagsapak niya. Oo, tama. Anong summary niyo dun sa partial gear fault? Wala pa. Pero ano kasi, hindi na namin siya muna siya minention masyado kasi. Hindi, minention natin kanina. Bago umalis, no? Oo. Ready, G. Alright. Direct, paano na lang para di kami. Fuck you. Thank you. Yung what lies beyond the room, may prediction na kayo? Ngayon prediction namin, hopefully nga L-buff na eh. Hindi pa siya Elbow. Kaya may prediction. Oo. Diba yun ngayon natin? Parang, yun nga yung possible na sa design room pa rin sila. Pero Yung pinaka-room lang ni diorama is yung pinakita lang. Pero napakalaking kwarto pala yun. So, yung sabihin yung room ng diorama is nasa gitna ng buong detention center. Kasi Oo. yung center yun eh. Anong tingin niyo sa panibagong chapter ngayon? Kasi maiksi lang yung chapter. Okay. Kasi wala sila kanina, di ba? Kasama lang natin si Boss Edmund eh. Si Boss Edmund yung nakakwentuhan natin eh. Ngayon, Oya G, Boss Vin, since nandito na kayo, anong tingin niyo sa bagong chapter ngayon? Kasi napag-usapan namin, walang masyadong nangyari. Bali ayun, walang masyadong nangyari sa chapter. Kasi kasi andun na sila sa setting na yun. Pero meron nakita natin yung karakter ni Sun God. Which is si Road pala na part ng New Giant Pirates. Tapos nun, nabanggit rin nila Boss M ni Boss Ren tsaka ni Boss Mark kanina na
yung mga theory na si Loki daw yun, na ibang entity, or paano sila nawala sa barko ng Elbaf, ibang dimension daw. Malapit na tayo sa exciting part. Pero, puputulin ni Oden. Di ba break? Break na. Tol. Gusto mo makita yung itsura nito ni Rob kapag kinalpi siya ng tatlo. Matik yan. Si Sanji lang palag na eh. Kasi galit siya eh. Pinalitan niya ng damit si ano eh. Giant. Ha? Kaya mo naman minamalit yung Giant. Winanhit nga lang, wait lang si Hyrule winanhit ni Luffy. Hindi pa yon guild. Oo. Base lang yun. Siya yung leader nila. Oo. Second lang, gear second lang yun. Ay, hindi. Sige, Before, second ba? pa yun before Nika form pa yun. Naniniwala ba kayo? Ako Na. ito, Bago yan. si Road is possible maging Straw Hat Pirate. Hell no! Ako possible. Explain. Isa siyang pervert. Up! Ikaw sabi ni Sanji yun. Up! Hold up. Up, wait lang ah. Paano siya magkakasya dun sa kasi Teka lang. Pervert. Okay. Ano yung sumunod? Ano yung hinahanap pa natin? After ni Robin, wait sino lang yung sana kasi After ni Robin, kahit sino yung yung buhatan sumunod? na ganyan Bye. After ni Robin, sino yung sumunod? Di ba? After ni Robin, sino sumunod? Brook. Si Brook, di ba? Frankie. Ngayon, Skip kasi ako eh. Ito, atin nyo May lilit. May lilit na gustong possible sumama. Which is matalino inventor. talinong inventor. Di ba? Ngayon, pervert naman ngayon. Na giant. Kung Hindi kasi siya sa ship. Hindi. O paano kung mag-invento si Lilith ng minigun? Oo. Minigun. Hindi imposible. Mini ray gun. Kung sakaling, maniniwala ako dyan, kung sakaling si Rod is, meron siyang katungkulan sa Elbaf. Knight, okay? Soldier, meron siyang role bilang nobility. Kasi tingnan mo si Brook, di ba, escort siya ng isang noble sa isang kingdom. Meron din siyang katungkulan. Tsaka captain siya. Oo, tsaka captain siya. Si Sanji, Prince. So, kung etong si Road ay knight or soldier talaga na merong dugong bughaw, hindi siya commoner. Basta hindi commoner. Para siyang si Lancelot. Uy, putik, parang si Chopper lang yung medyo walang malupit na background Meron. Nakakaiyak yung background niya kay Dr. Hero Look. Hindi, kumbaga wala siyang Alam ko. Hindi ganun ka-unique yung background niya na meron siyang background na Sabi ni may mga Don tao. El Padrino, Ganyan. what if si Alvida makakatuluyan ni Luffy sa huli? Hindi, dapat sila ni Blackbeard. Paliwanag mo kung bakit. Pre. Kaya lang hindi sila nagkatuluyan dahil Wala eh. Hindi, actually, di ba yun nga yung chismis, di ba? Na nagpakasal yung dalawa talaga. Nagpakasal yun. Kaya lang, hindi- Magiging sila dapat. Hindi sila nagpasa, magiging sila dapat. sabi mo dun sa Hindi, isang nagpakasal sila. Nung honeymoon, nag-activate yung Yami Yami Nomi. Ayun, nanegate. Nanegate yung soap fruit. Ay, Ay, smooth. smooth fruit. Oh, ayan. Lumabas yung tunay na Alvida. Divorce. Diba? So, dahil ito nga yung bago namin time slot, possible mababago pa naman siya next month. Hindi, babalik sa dati. Oo, pero Actually, mas gusto ko na bumalik sa dati kasi mas malaya ako magsalita kapag 10 onwards eh. Pero ako, next week natin malalaman. Alright. So yun, guys, maraming salamat sa pagsubaybay, pakipagsaya at pakipagkulitan sa amin. Sa mga humabol, kay Oya G. Kina Oya G, kina Boss Vince, Grabe. Sa wakas, umabot din tayo ng alas 10. Boss Edmund, maraming salamat. Ikaw na lang yung nanonood sa amin kanina. Stay talaga si Boss Edmund. Oo, Grabe. mahal na mahal ka namin, papi. Kailangan na natin din. Lobat na eh. Lobat na rin pala yung cellphone na ginagamit namin. Wala ko tinart yun. Naka-charge yan, 80%. Alright, so hanggang sa muli. Wait lang.
Teka lang! Ayun yung hotdog meme. Kung nagustuhan nyo yung mga videos namin, yung like, comment, share, and subscribe. And follow nyo na rin kami sa Facebook para updated kayo sa mga happenings namin. Yung YT namin, huwag nyo kalimutan ha. Subscribe naman kayo. 16,000 kami sa Facebook. 18,000 kami sa Facebook. Pero yung YouTube namin, hundreds lang. Subscribe naman kayo. Andun yung pera eh. Salamat. Sa true. And guys, maraming salamat. Pasensya na at naming time slot. And maraming live. Ngayon nyo lang narinig yan sa One Peeps Live.